Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Matthew, chapter 12, verses 35 to 37. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Papawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Put God's word in your mouth. At kung kayo po'y sumusubaybay sa ating pag-aaral, yesterday ay tinalakay natin yung Joshua chapter 1 verse 8 at binasa ko po sa inyo sa Amplified Bible. Ang sabi po diyan, the book of the law shall not depart from your mouth. So bakit kailangan hindi natin ilalayo sa ating bibig ang salita ng Diyos? Kasi napakahalaga po na maintindihan natin na sinasabi po sa Romans chapter 10 verse 8, dapat po malapit sa atin mga labi at sa ating puso yung salita ng Diyos. Ito po yung salita ng pananampalataya o yung word of faith na kailangan natin sa buhay na ito. Kaya alam niyo po dito sa teksto natin today, nagpaalala ang Panginoong Hesus kasi sabi po rito, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao. Kung tayo po'y binago na ng Diyos, dapat po ang lumalabas sa ating bibig ay pawang kabutihan, at hindi yung masama. Kasi ang palatandaan na hindi pa nabago yung ating puso ay kung ano yung lumalabas sa ating bibig. Kadalasan po yung mga tao pong hindi pa nababago o nabuborn again, masama yung lumalabas sa kanilang bibig dahil po nanggagaling yan sa kanilang puso. At sa Biblia, pinaalalahanan tayo sa araw ng paghuhukom. Pananagutin tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga sinabing salita. Lalo na po yung mga pananalitang walang kabuluhan. Kaya malinaw po sa buhay na ito, tayo mapapawalang sala o paparusahan batay sa ating mga salita. Yung pong sinasabi ng Matthew chapter 12 verse 37. Ngayon, sabi po sa James chapter 3 verse 2, ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Palatandaan na ang tao po ay namumuhay ng meron pong pagpipigil sa sarili ay yung hindi siya nagkakamali sa kanyang pananalita. Ang sabi ng iba, imposible yan, pastor, kasi mahirap kontrolin ang ating pananalita. Pero lagi niyo pong tatandaan, kung talagang binago na ng Diyos yung ating puso, tayo na born again, na makokontrol natin ang ating mga dila. At ang ating mga pananalita ay magagamit ng Panginoon, para magpala sa buhay ng ibang tao at maging sa sarili nating buhay. Kaya naintindihan nyo na, babalikan natin yung Joshua chapter 1 verse 8. Kailangan ilagay natin yung salita ng Diyos sa ating mga bibig. Sabi diyan, the book of the law shall not depart from your mouth. Kasi dito sa buhay na ito, sabi po sa Proverbs chapter 15 verse 4, the tongue that brings healing is a tree of life, but a deceitful tongue crushes the spirit. Kita nyo, nagagawa po ng maling pananalita. It crushes the spirit. Pero kung ang ating pong pananalita o yung ating dila ay nagsasabi ng mabuti, ng tama, it brings healing. Kaya alam niyo po, yung may mga karamdaman dyan, may mga problema sa buhay, yung dumadaan sa mga matinding mga pagsubok sa buhay. Baguhin po ninyo ang direksyon ng inyong buhay sa pamamagitan po ng inyong pagsasalita. At ang sabi ng Proverbs chapter 16 verses 23 to 24, ito po binanggit ko yesterday, napakaganda po nito Kasi ang sabi diyan, a wise man's heart guides his mouth. Kung talagang ikaw ay matalino, yung salita mo, binabantayan mo, and his lips promotes instruction.
So, yung mga sinasabi mo, nagbibigay ng instruction, ng kabutihan. Ano po, nakakapag-instruct ka sa buhay ng ibang tao. At maging, tandaan nyo po, no, yung ating buhay, nag-guide tayo nung ating mga sinasabi para po yung timon, ano po, na ikinakabit sa barko, ano po, na napakaliit lang pero nababago ang direksyon ng barko sa pamamagitan po ng timon, ano po, yung inilalagay sa bibig ng kabayo, ano po, nababago yung direksyon ng kabayo dahil po doon sa bit o yung inilalagay sa kanyang bibig. Ganon din po yung ating dila, no, nababago yung direksyon ng ating buhay kung alam natin itong gamitin. Now, sabi sa Proverbs 16 verse 24, pleasant words are as honeycomb, sweet to the mind and healing to the body. Yun po sinasabi ng Amplified Bible. Ano po? Yung salita ng Diyos, yan po'y nagpapagaling ng ating katawan. Ano po? At nakakatulong sa ating isipan. Ano po? Kung lagi magulo yung inyong isipan, lagi kayong nadidepress, namumroblema. Ano po? Sabi diyan, pleasant words are as honeycomb, sweet to the mind and healing to the body. Baguhin po natin yung ating pananalita. Put God's word in your mouth. Sabi sa James chapter 3 verse 10, out of the same mouth come forth blessing and cursing. Kita ninyo, pwedeng lumabas sa bibig natin blessing or cursing. Sabi rito, these things, my brethren, ought not to be so. Sa ating mga believers, hindi dapat mangyari na naghahalo sa ating bibig yung blessing and cursing. Kailangan pong lalabas sa ating bibig ay blessing. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala at muli naintindihan na namin bakit kailangang ang salita ng Diyos ay huwag mawalay sa aming bibig, sa aming puso. Kasi bilang mga bagong nilalang kay Kristo Jesus, binago mo na po yung aming puso. Pero dapat magsalita kami ng sang-ayon sa iyong mga salita. At alam namin kung gagawin namin ito, mababago ang direksyon ng aming buhay. We will speak blessing sa aming buhay at sa buhay ng ibang tao. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.